Good morning mga baby loves! Ngayong araw ay gagawa tayo ng kangkong chips. Yun. So ngayon ko lang ito gagawin at ipapakita ko sa inyo kung papaano at kung ano-ano ang kailangan para makagawa tayo ng kangkong chips. Yan, pwede nyo itong gawing pang merienda, pwede nyo rin na itong gawing pang negosyo kung sakasakali. Tara, samahan nyo ako sa aking gagawin na kangkong chips. Yan. Panoorin nyo mula umpisa hanggang dulo para matutunan nyo rin. Okay, para maiba naman yung ating ipinapakita sa inyo. Okay, let's go mga baby loves! Ating kailangan yung kangkong na dahon. Ginawa ko, tinanggal ko na ito sa tangkay, tapos sinugasan ko na. So, kailangan mga baby loves medyo malalaki para hindi tayo mahirapan sa pagpiprito. Tapos, kailangan muna natin itong patuluin. So, kailangan dry yung ating kangkong leaves. Yan. At ito na yun. So, ginanyan ko na siya para mas mabilis na matuyo. At kung meron naman kayong mga paper, tissue or yung matigas na tissue. So, pwede nyo na yan tanggal-tanggalan dito sa mga, yan, yung mga excess na water. Yan. So, kailangan talagang ma-dry muna natin ito. So, ganito yung aking gagawin para mas mabilis natin na matanggalan ng water yung ating kangkong chips. So, idadry lang din natin siya. So, ayan, kapag dry na, wala na yung mga excess na water sa ating kangkong leaves. Ulit-ulitin lang po natin para yung mga iba naman na leaves ay matanggalan naman yun ng water. So, medyo matrabaho ito pero tiyagaan lang natin para tayo ay makagawa ng kangkong chips. Yan. So, kailangan tuyo siya ha. Hindi pwede yung may tubig. So, maglagay muna tayo ng half cup na cornstarch para sa ating basta cornstarch. Yan, half cup yan. Okay, tapos para naman sa ating butter, maglalagay din tayo ng half cup cornstarch. And also, half cup of all-purpose flour. So, pagsasamahin na natin. Maglalagay tayo ng half teaspoon na salt. Yan. Amazing! At half teaspoon black pepper. Maglalagay din tayo ng 2 tablespoon chicken seasoning. So, ang ginamit ko ay spicy. Yan. At halu-haluin lang natin yung ating pinagsama-sama ng mga dry ingredients. Then, after na nahalo na natin, lagyan na natin ng isang itlog.
Then, mix lang din natin ulit. Tapos, maglagay na tayo ng 1/3 na water. So, dahan-dahan lang. So, magdagdag pa tayo ng at kapag naging ganito na yung inyong butter, yan, hindi siya masyadong malapot at hindi rin siya masyadong malagnaw. So, kapag okay na, pwede na natin ilagay yung ating kangkong leaves. So, kailangan, pag nilagay nyo siya, kailangan naka-open para malagyan natin yung lahat. Then, after, lalagay natin siya sa cornstarch. And so, ganito lang yun. Yan, okay. So, nalagyan na natin. So, kapag mainit na yung ating mantika, ilalagay na natin yung ating cheese isa-isa. So, ganyan lang po. Isa-isa lang natin siyang ilalagay. So, kailangan dapat naka-open para mas malaki. Dapat yung ating apoy ay mahina lang. Para hindi masunog kaagad yung ating butter. Yan. So, aantayin lang natin siyang mag-dry. At kapag ganyan na siya, pwede rin naman natin siyang baliktarin as long as hindi na siya mayuyupi. So, ibig sabihin, pwede na. Amazing! So, matigas siya mga bibilabs. Matigas talaga yung ano. So, ulitin lang natin. Maglagay ulit tayo. So, ganun lang yung procedure natin. Ulit-ulitin lang natin hanggang sa matapos natin yung ating mga pumpkin cheese. Huwag natin itong pagpapatong-patong. So, ito na yung ating finished product ng kangkong. Pwede rin kayong gumawa ng suka para sa usawan or ng cheese. So, sa
sa akin ay wala muna akong ginawa. So, pwede naman ng ketchup. Yan. So, try nyo lang naman kung masarap ang ketchup. It's so delicious. Wow! Thank you so much. Okay guys, so ngayon nakapagbigay na naman tayo ng bagong tips sa ating munting recipe na kangkong chips. Yan. Okay, thank you so much everyone. Salamat sa panonood. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel. Thank you so much. See you next vlog. Bye!